May bahay na ako, guys! Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Nika, OFW dito sa Taiwan. Plug ko muna yung YouTube ko, guys. To know more about me, subscribe to my YouTube channel. At for the very first time, guys, makikita ko na ang bahay ko. Kaya naman, samahan nyo ko for the go tayo dito para puntahan at makita ang aking bahay sa unang pagkakataon. So, ayan, ngayong araw nga guys ay pupuntahan namin ng family ko ang nabili kong bahay dito sa May Bulacan. So, ayan guys, after nga ng mahabang panahon na pagtatrabaho ko sa Taiwan, ay nagbunga din ang aking pagsusumikap. So, quick background lang no guys, na-turn over tong bahay na to sa akin 2021. At nabili ko siya noon, pre-selling pa lang siya, wala pa siyang mga bahay na nakatayo. Land pa lang siya. Akala ko nga scam yung ganun, pero pag ganun pala guys, mas mura yung land pa lang, yung wala pang nakatayong bahay. Kaya ginaw ko pa rin kahit nagdadalawang isip ako. Tapos yun guys, nagbayad ako ng equity niya, tapos hanggang sa natapos ko. Tapos nagintay lang ako kung kailan siya mata-turn over sa akin. Ito nga palang bahay na to guys, hindi to cash ha, kasi wala naman akong pera. Through Pag-ibig to, nakapasok siya sa Pag-ibig. At ito lang din yung Pag-ibig na meron ako. Sana all. So, hindi tayo mayaman kaya hinuhulugan natin siya sa Pag-ibig. Kaya wag kayong mangungutang sa akin guys kasi ako may binabayaran din akong utang. Nandito na nga tayo guys sa bahay ko. Actually, yung kabila talaga yung bahay ko kaso ang damo niya kasi sa tagal nang hindi napupuntahan. Itong unit na to, pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo yung structure ng bahay. So, ayan, duplex yan guys. Hindi siya row house na kagaya sa iba. Meron siyang car park guys. Kasya yung dalawang sasakyan. Tapos, 2 bedrooms naman yung kaya sa taas. So, ako lang naman yung titira dyan. So, iniisip ko pa kung gagawin kong 2 bedroom. Ayan, bumili talaga ako ng sarili kong bahay kasi nga, sanay ako nang mag-isa. Pero wag naman forever ha. Pero syempre, bago ako bumili ng bahay, minake sure ko na maayos yung kalagayan ng pamilya ko. Lalo na yung mga magulang ko, yung tinitirhan nila. So yun, share ko lang, bago ko bumili at i-go through tong bahay na to, i-push through to, ay pinagawa ko muna yung bahay namin sa Caloocan. Para hindi ako nag-worry kung nakakatulog ba ng maayos yung mga magulang ko at hindi ako nag-worry kung tumutulo ba yung bubong namin. At yung mga pangarap na sinasabi ko sa inyo, gusto ko ng tiles, yan, yung mga ganyan. Natupad ko na yun guys, sa bahay ng nanay ko. Yun, ang sarap nga sa pakiramdam. Ang next ko naman na ipapaayos, soon itong bahay ko. Sana next year na. Kasi ngayon wala tayong budget kasi nga umuwi tayo. So hindi man siya ganun kagarbo guys. I am happy and contented kung ano yung meron ako sa buhay ko ngayon. At kahit contented tayo guys, hindi tayo matatapos mangarap at i-achieve pa ang mas marami pang mga goals. And I'm so grateful kay Lord kasi kung hindi dahil sa Kanya guys, wala talaga to. Siya talaga ang nag-provide nitong lahat kung anong meron ako. To those who struggling na akala nyo walang mangyayari at walang patutunguhan yung buhay nyo, minsan hindi natin naiintindihan diba guys, kung ano ba talaga yung purpose natin. Pero at the end of the day, huwag kayong mag-alala. God will lead you kung para saan talaga kayo. Have faith guys and keep on praying. Alam ko naman din na iba-iba yung mga religion natin and I respect kung anong religion na meron kayo. Sa mga naghahanap ng bahay guys, i-message nyo lang ako para i-redirect ko kayo sa mother ko. Kasi nagwo-work na siya dyan sa realty kung saan ko nabili yung bahay na yan. So after ko nga bumisita dyan sa bahay ko ay pumunta naman kami dito sa may Great Image sa may SM Fairview. Kasi gusto namin magkaroon ng family picture. Actually guys, idea yan ng tatay ko. At gusto rin namin magkaroon ng family picture kaya pinagbigyan ko talaga siya. Hindi yan sponsor guys ha, ang ganda lang din talaga ng quality ng gawa nila kaya kailangan talaga silang i-brag. And ang babait din ng mga staff nila. So ang package ng kinuha ko is 8,000 to 9,000 ata kung hindi ako nagkakamali. Basta ganun yung range niya. Isang malaking frame tapos 2 maliit. Nakalimutan ko lang talaga yung size pero yun na yun. Huwag kayong mag-alala guys kasi may mga package naman silang mas mura. At after nga namin magpa-family picture ay kumain din kami dito sa may SM Fairview. Nakalimutan ko kung anong restaurant to guys, pero ang sarap niya talaga. Kaya wag na kayong magtaka kung tumaba ako kasi puro kain ako sa Pilipinas. At sa totoo lang hindi ko nga napanindigan yung pagiging vegan ko guys. Kasi ang daming temptasyon, Diyos ko left and right. Namiss ko din kasi yung mga pagkain sa Pilipinas, kaya kung ano yung nasa lamesa, kinakain ko talaga.
At saka kahit magpigil ako, naiinggit ako pag kumakain sila. Kaya wala nang ganun-ganun. Kumain na tayo, vegan-vegan, doon na lang ulit sa Taiwan. Ang kasama ko lang ngayon ay yung family ko talaga. Kasi guys, hindi ko nasama yung buong pamilya ko kasi wala namang kaming sasakyan. Ang gamit naming sasakyan ay yung sa kapatid ko lang. Hindi naman kami kasyang lahat dun kasi sobrang laki nga ng pamilya ko. So hindi na nasama yung mga pamangkin ko. Kami lang talaga ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko. At habang kumakain nga kami dyan guys, ay may tumawag sa mama ko. Kasi dumating na yung balikbayan box ko guys. Pero ang problema ay wala kami sa bahay. Kaya nakipasuyo na lang kami sa kapitbahay namin na siya na lang yung mag-receive. Ayun, thank you nga pala kay Ate Risa kasi siya yung nag-receive ng balikbayan box. After din namin kumain ay umuwi na din kami agad. Kasi nga excited din ang buong pamilya ko para mag-open ng balikbayan box. Yan, nung nakumpleto na kami sa bahay guys, ayan, nag-unboxing na sila ng balikbayan box ko. Excited talaga ang buong pamilya ko dyan guys. Isa pa yan sa nakakataba ng puso. At sinakto ko talaga guys na mauuna ako sa balikbayan box ko para hindi sila magduda kung uuwi ba ako o hindi. O diba, planado lahat ng pag-uwi ko guys. So pagkabukas nga guys, no, nagkanda gulo-gulo na kami kasi nagkarambolan na tong mga pamangkin ko. Sa totoo lang guys, ang sarap nilang panoorin kasi ang iingay nila eh. Tapos niloloko pa ng kapatid ko na kunwari ayaw niyang buksan. Ayan, nag-una-unahan na nga sila guys. Pero sabi ko wag silang mag-agawan kasi may pangalan naman dyan. Pinangalanan ko talaga guys kasi baka mag-away-away pa sila eh. So kung magpapapackage kayo talaga mas better kung papangalanan nyo para hindi sila magkainggitan at magkaagawan. Dalawa nga pala yung balikbayan box ko pero yung isang box maliit lang hindi pa dumadating. Magkahiwalay kasi talaga guys dumadating yung box kahit nasabay mo silang pinadala. Hindi ko rin alam kung bakit pero wag kayong mag-alala kasi nakakarating naman din sa inyo yun. At ito na nga guys, no, dinidistribute ko na sila. Pinaupo ko sila guys kasi naguguluhan din ako sa kanila eh. Yan, medyo tahimik na nga din yung mga kapatid ko kasi kumakain na din sila sa gilid ng mga chocolate. Ito, hati-hatiin ko to kasi para to sa mga pamangkin ko talaga. Yung malaking box ko talaga para sa mga pamangkin ko eh. Ito yung dahilan kaya kung bakit wala akong chocolate sa maleta ko guys. Kasi nalagay ko sa box lahat. At very wrong nga ako dun sa part na yun no guys. Kasi nga, natunaw talaga yung mga chocolate guys. Pati yung mga imported at mamahaling chocolate na nabili ko. Sa hiya kong ipamigay, hindi ko na pinamigay guys. Ipinakain ko na lang kasi na-deform na talaga sila. Nakakahiya talaga ipamigay guys. Kaya kung magpapamigay kayo ng chocolates guys, mas better kung ilalagay nyo sa maleta kung uuwi kayo. Kasi nakakadala guys, tunaw na tunaw talaga dahil din sa init sa Pilipinas. Pero syempre chocolate yan, walang tunaw-tunaw sa pamilyang to. Ire-ref lang, tapos lavarn. Ang problema guys, wala kaming ref. Dahil 2 days bago ko umuwi, nasira yung refrigerator namin. Ang galing 'di ba? Nasakto talaga. Buti na lang, may cooler kami. Pinabili ko na lang ng yelo yung pamilya ko para dun patigasin. Sana all, matigas ang chocolate. So yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Be positive in life and always choose to be happy.